Hello guys! So ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa accommodation ng agency papunta dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, meron kasi akong isang sisi na nag-comment siya about dun sa isang video ko na tungkol dun sa accommodation yata ng agency sa Pinas. Kung na may bayad, parang ganon. So, eto guys, ang isi-share ko sa inyo is about sa experience ng mga kaibigan ko. Kasi po ako nung kaibigan ko na nandito sa Singapore, ako po kasi is hindi talaga ako nag-stay sa accommodation or yung sa, alam nyo yung tirahan ng mga parang boarding house ng mga applicants na nag-a-apply or naghihintay na lang ng papers nila para makapag-flight sa agency. So, yun. Ako po kasi hindi ganun kasi dahil nga meron akong ate na nasa Quezon City ng time na yun, doon ako sa kanya nakitira. Kasi alam naman natin, medyo magastos din pag nag-accommodation kayo. Pero since kung galing kayong probinsya, yun ang magandang way na anuhan nyo yung agency na may accommodation na. Pero usually, ganun talaga ang mga agency na tie up ng mga agency dito sa Singapore. Meron talaga silang accommodation kasi nga ang kanilang mga applicants galing sa Luzon, Visayas at Mindanao yan. So, ganon. So, syempre, hindi nila kung galing sa probinsya yan. Usually, walang mga kamag-anak sa Manila yan. Or kung meron man, medyo malayo dun sa agency nila. So, para mas madali ang pag-process ng mga papers kung nandyan na rin mismo or malapit lang din yung mga applicants nila. Kaya, ako guys, yung isa-share ko sa inyo, ulitin ko, ito po ay tinanong-tanong ko yung mga kaibigan ko sa agency kung saan ako nanggaling. Meron akong video dyan na sabi ko nga, dalawa yung naging agency ko sa Pilipinas. Dalawa yung naging ka-tie up nung aking agency dito sa Singapore kasi nung una, yung sa NIR agency, which is located sa Cubao, nagkataon kasi doon ako nag-training ng TESDA sa kanila, pero nung pinorward na yung aking kontrata, hindi na siya na-forward, so transfer ako sa Luzerne, sa may Parañaque. Although sa may Parañaque ako, yung agency ko, hindi ko kailangan magstay doon sa accommodation. Balang nangyari, every time na kailangan kong OWA noon, magpidos noon, tinetext lang ako ng agent ko, sinasabi kung saan ako pupunta, yung location, yun na pinupuntahan ko. Hindi na ako pumupunta talaga dun sa mismong accommodation nila sa Parañaque. Pero nung pinorward ako nung first time na sabi, puntahan mo tong agency dito sa Luzerne, ito yung accommodation nila sa may Parañaque, pumunta ako para ipasa lang yung, kasi from NIR agency, yung mga, di ba pinapasa natin sa agency yung mga pag naglakad na tayo yun, pag nag-medical na tayo, pag training na tayo, pinapasa natin yung mga original documents natin. So, binalik sa akin ng NIR yun, tapos pinasa ko naman yun ngayon sa Luzerne para ma-process yung papers ko sa Luzerne. Kaya pumunta ako doon sa accommodation nila noong time na yun para iabot yung aking mga original copies para ma-process na nila yung papers ko. Tapos, so wala talaga akong experience guys pagdating sa accommodation. Hindi ko talaga alam kung paano ba yung magtira dun sa accommodation ng isang agency. But dahil nga meron ako mga kaibigan din na until now, may contact pa rin naman ako sa kanila kasi dito lang din naman kami sa Singapore. So yun, sila kasi, tinanong ko kung sino yung nag-accommodation sa kanila. Meron akong isa na unang tinanungan ko na galing pa siyang Mindanao. Bali, nakapag-apply siya, pero yung guys, tinanong ko yung agency niya dito kasi ang sabi niya sa akin is 2 months deduction lang daw siya. Pero siya yung sumagot ng medical at saka TESDA niya. Yung medical niya is nasa 2,000 plus, tapos yung TESDA niya, hindi niya nasabi sa akin kung magkano, hindi niya naisama. Pero yung kanyang pamasahe from Mindanao to Manila, nasa 4K plus daw. Yun lang yung nagastos niya at plus allowance niya kasi libre yung accommodation niya sa NIR dun sa Cubao, yung agency. Libre ang tubig, ang higaan, ang kuryente, lahat except sa pagkain. Kaya nga meron siyang plus allowance ang sabi niya dun sa message sa akin. Ayan yung sabi niya sa akin. Hinide ko lang yung name para sa privacy din po niya. Yun.
So, yun ang ano niya sa akin, guys, ang kwento niya sa akin. Pero sabi ko sa kanya, 2 months lang yung salary deduction niya, tapos nag-plus lang yun sa pamasahe niya, medical at saka test. So maliit lang yung nagastos niya. Kaya sabi ko, ano yung agency mo dito sa Singapore para mai-refer ko din sa inyo, guys, para may marami kayong pagpipilian. So yun, kaso sabi niya sa akin, pangit daw sa agency niya dito sa Singapore. So hindi niya ni-refer sa akin. Although sinabi niya sa akin kung anong agency niya dito sa Singapore, at guys, hindi ko siya i-refer sa inyo kasi based on my experience din, sabi ko nga sa inyo, hindi ko pwedeng i-refer yung agency ko kasi medyo hindi ako ganun ka-happy sa service nila. At alam ko, yung friend ko na yun, kung sinabi niyang hindi niya i-refer, it means hindi rin maganda yung nag-experience niya. At ayaw ko rin na ganun ang mangyari sa inyo, ma-experience niyo yung ganun. Pero meron siya sa akin sinabi na sabi niya kay Sir Jupiter na lang daw dun sa Express Made Agency. So i-search nyo na lang siya sa Google, pero meron akong sinearch sa Google na yan, hindi ko lang alam kung yan yun, pero pwede nyo inquiran kasi meron naman nakalagay na number dyan. So kayo na lang, or kung meron mang Facebook page yan, basta alamin nyo kung yan yun. Hindi ko rin talaga alam, as long as guys ha, sabi ko sa inyo, dito sa Singapore wala pong kayong ilalabas na pera ha, salary deduction dito, okay? So yun, pag inano kayo sa medical yung katulad dun sa kaibigan ko, okay lang yun kasi medical talaga, normal talaga yun na nangyayari. Kumbaga, hindi yun ibabayad sa agency, hindi kayo maglalabas ng pera sa kanila. Kumbaga, doon mismo sa pinag-anuhan ng medical yun. Kumbaga, gagawin naman talaga ang procedure ng medical sa inyo. So, ibig sabihin, hindi kayo peperahan nun, hindi yung peke. So, yun guys. Tapos may isa pa rin akong kaibigan na tinanungan ko siya kung nag-accommodation siya. Sabi niya hindi daw siya nag-accommodation, pero sabi nga niya free ang accommodation sa NIR agency sa Cubao. Tapos ang nirefer din niya sa akin na kanyang agency daw dito sa Singapore is yung kay Sir Jupiter nga. So dalawang kaibigan na ako na nagsabi na yun dun kay Sir Jupiter, pero hindi ko talaga siya kilala personally. Pero wala na rin siya kasi sa tagal na rin guys, kasi 2018 pa nangyari yung pag-apply nila, wala na rin siguro siyang contact doon. So hindi niya na alam yung number ni Sir Jupiter. Pero yun nga sa Express Made Agency, yun dun, i-search nyo kung yan yun yung nakita ko sa online. So yun, i-search nyo lang, magtanong kayo, mag-inquire kayo kung yan nga yung agency na yun. So pagka sila nga, tapos nakipag-communicate kayo, tapos pag pinorward kayo sa NIR agency sa Cubao, ayan yung NIR agency sa Cubao, yan yung logo nila. Pag dyan kayo finorward, ibig sabihin, yan na yung agency na sinasabi ko sa inyo na sa kay Sir Jupiter, yung Express Express Made Agency ba yun? So nakalimutan ko na agad, diba? Ang bilis lang. Tapos may isa pa rin ako na friend na yun nga sa NIR din. So sabi niya rin sa akin nga na free ang accommodation nga daw. So 3 na sila nakapagpatunay. So hindi ko pa na-chat yung iba na mga nasa NIR din. Kasi sabi ko nga sa NIR ako nanggaling na agency. So doon yung mga kakilala ko na mga applicants din na may tendency na paka sila, nag-accommodation sila, ganun. So yun nga, free ang accommodation sa NIR agency. Basta guys, pag kayo ng accommodation, huwag kayo masyadong maging maging maarte o maging tawag doon, maging maselan, ganun. Kasi nga syempre, hindi, pag ganyan kasi na maraming applicants yan, so pwede kayong siksikan kayo or pwedeng ang mahalaga libre guys, kasi malaking bagay po pag nasa Manila kayo, ang maging libre lang ang tubig, ilaw at saka tirahan nyo, malaking bagay na po ang matitipid nyo dyan guys. So yun, kaya pagdating sa ganun, huwag kayong maging mapili. Ang mahalaga makapag-abroad kayo guys. Yun lang yung maipapayo ko sa inyo. So yun guys, so kung hindi naman wala kayong alam na agency dito sa Singapore, kontakin nyo ang agency na lang sa Cubao, which is yung NIR agency na pinanggalingan ko. Kasi alam ko nag-aano din yan sila ng nag-walk-in yan sila. So may tumatanggap yan sila ng walk-in. So yun, pwede kayo mag-inquire kung may number sila online, search nyo lang sa Google. Ayan, so yun lang guys, sana nakatulong. So yun, maidagdag ko pala ulit guys, pagpunta dito sa Singapore, although meron akong mga sinishare sa inyo na experience ko at experience ng mga kakilala ko na punta dito sa Singapore, pwede nyo siyang gawing parang maging inspiration or pwede nyo siyang maging gawing guide. Pero kasi guys, nasa sa inyo pa rin yung kapalaran nyo. Huwag nyong asahan din na kung ano nangyari sa amin papunta dito sa Singapore, ganun na ganun din ang mangyayari sa inyo. Kasi
iba-iba po tayo ng mga luck sa buhay. Katulad ng mga kaibigan ko na nakarating dito sa Singapore, iba yung way nung pagdating nila dito, sa way ko din ng makarating dito sa Singapore. Pero ang good thing nun is, kung iba-iba man ang pathway namin, iba-iba man ang kung paano kami nakarating dito sa Singapore, iba-iba man ang agency namin, ang mahalaga is pare-parehas kaming nandito na sa Singapore. So ibig sabihin nun, hindi lahat ng kwento na papunta sa Singapore is same ng pinagdaanan natin. Merong mga katulad ko nga na napending yung medical tuloy yung kontrata ko, kasi nga sabi ko sa inyo, yung mga kaibigan, mga tinanungan ko is nauna yan sila dito sa akin sa Singapore. Bali yung naglakad kami, magkakasabay kami yan sa TESDA ng December, mga last week yata ng December yon, kasi alam ko kasi yung yung employer ko nung time na yun mga anak ng January katapusan, so dapat December katapusan or pa first week ng January naka-flight na dapat ako noon, schedule na ng flight ko. Pero dahil nga siyempre nag New Year pa, siyempre holiday sa atin, so hindi yan na-move na konti yung mga ganyan. So nagkataon nga hindi ma-forward yung kontrata ko, so hindi ako nakaano noon, kaya nilipat ako sa Lucerne. So nagkaroon ng parang imbes na diretso, nagkaroon ng pa sigsag-sigsag yung way ko papunta dito sa Singapore. Pero kahit na medyo napanghinaan na ako ng loob nun guys, kasi sabi ko yung mga kasama ko nandito na, pero ako nandun pa rin sa Pinas, still merong reason yon, may tawag dito, manalig lang tayo kung ano talaga yung plano natin, at saka push talaga natin yung goal natin guys. Kasi katulad nung nangyari nga sa akin, nagpaliko-liko man yung aking experience, hindi man siya diretso talaga na napaka-smooth ng way ko papunta dito sa Singapore, still ayun, nandito na rin naman ako. So yun, ini-enjoy ko pa rin naman ang pagtatrabaho dito sa Singapore. So yun guys, kaya ang masasabi ko lang sa inyo, kung talagang porsigido at isidido kayo, marami pong way na makarating kayo dito sa Singapore, kasi hindi po sila ganun talaga kahimpit pagdating sa requirements. Meron ka lang talagang dapat na meron ka. Yun yung kailangan guys, na may diploma ka. Kasi talaga dito guys, hindi talaga nila binabalid pagka hindi ka high school graduate, at saka dapat guys 23 years old ka pataas bago ka mag-apply dito. Kahit first timer ka, hindi lang sila maigpit sa kailangan may experience ka talaga sa pagiging DH. Hindi naman yan sila hindi yan sila ganun. So yun, kailangan mo ko syempre meron kang diploma, kailangan yung pagkakinanlan mo yung PSA, tapos kailangan syempre may pasa mo yung medical mo, tapos kailangan syempre may passport ka, at saka yun, yung biodata mo syempre. Kasi paano ka mag-apply kung wala ka biodata? So yun, yung ganun lang siya, sobrang asing konti lang talaga guys ang requirements. At saka maganda dito sa Singapore is salary deduction nga. Yung sa akin, wala talaga akong nilabas na pera, ultimo medical ko, pero tingnan mo yung isang friend ko na tinanungan na siya, nasa Mindanao siya galing. So yun, siya palang naglabas ng medical niya, pero okay lang. Alam niyo kung bakit? Kasi ang medical niya 2,000 plus lang, pero mas maliit yung deduction niya, yung months na deduction niya compare sa akin. So yun guys, parang iba-iba man yung deduction namin, iba-iba man yung way ng pag-process namin, na pwede pala yun na tayo magsagot ng medical natin. Pero yung sa akin, agency ko nagsagot ng medical. So yun, may mga ganong process, kaya kailangan pakiramdaman nyo kung saang agency kayo, at depende ko ano yung budget na meron kayo. So yun guys, kaya yung dati nagkaroon din ako ng na 10k lang yung budget ko. Sa iba hindi yun, kulang yun. Katulad ng kaibigan ko nga na nasa Mindanao galing, yung 10k sa kanya tingin ko hindi sasakto yun, kasi galing pa siyang Mindanao. Pamasahe niya palang pa Manila is 4k na yun, plus yung nagastos niya, diba? So plus yung medical niya is 6,000 plus ang allowance niya pa, although free ang accommodation. So yun, siguro sa kanya yun, magbabudget siya ng 15 to 20 ganon. Pero depende rin yun kung gaano siya sa pagkain, kasi may allowance pa. So yun guys, kaya i-push nyo lang kung talagang may plan kayo dito magkuhan sa Singapore. Lahat naman ng paghihirap natin may mayroon anong tawag dito? Kumbaga yung yung fruit of labor nyo yun sa bandang huli. So yun guys, lahat ng paghihirap natin meron yang katumbas na kaginhawahan. So yun guys, sana nakatulong sa inyo. Bye bye.